that you would... I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay. Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Naku po, ano ba naman to? Ano namang bagong drama ni BBM? Sabi ng iba, baka may third eye si BBM. Naku, third eye na naman ang drama. Last time yung kanang podcast niya, paiyak-iyak siya. Ngayon naman, parang horror movie na ang datingan. Kasi sinabi ni BBM, hanggang ngayon, madalas ko pa rin kausap ang aking ama. Uy, ano, nakakatakot naman, uy. Sabi niya, oh, I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay, I mean, I think, what did my dad do? It was a similar situation that I saw my father in. And what did he do? So alam niya, similar situation daw ang nangyari sa kanyang ama noon at sa kanyang naranasan ngayon. So kung similar situation BBM, anong magagawa mo? So pinagtatraidor ka na, ginamit ka na, kasi karma mo yan, mahilig kang mambudol, mahilig kang mampaasa sa mga tao, mahilig ka talagang magnakaw? Nako po, kabibig. Kausap pala ni BBM ang kanyang ama. Sabi ng iba, pwede naman, you can talk to your father in your own imagination way. Pero yung long conversation, baka iba na yan. Anong nangyari, BBM? May third eye ka ba? Kung may third eye ka, pwede mo bang makita kung ano ang mayayari sa Pilipinas sa 2028? Or di kaya sa 2026, 2027, kung still nakaupo ka pang presidente. Creepy naman yun. So, ito ang video kabibiga, panoorin mo to. Well, every now and then sa mga podcast ni BBM, ang daming drama niya. Watch the drama, the new drama of BBM, horror movie. Watch this video. That you would... I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay. I mean, I think, what did my dad do? The one thing, since I became president, sometimes I hear in the back of my mind, it's like my father and some of his other political allies. Oh, mahirap ano? But you knew that. You knew it was mahirap. Mahirap ano? O diba, napanood niyo? Kalerkino. Inamin ni Pangulong Marcos Jr. na hanggang ngayon ay nakikipag-usap pa rin siya sa kanyang yumaong ama, si dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. upang humingi ng payo sa pamumuno ng bansa. Hindi ba pwedeng kausapin mo ang Holy Spirit? Or nag-ask ka ng intervention from God kung ano ang pwede mong gawin? Hindi yung yumaong mong ama. Baka hindi mo alam kung nakapasok na ba yun sa langit? Ay, joke mga kabibig. Ito na. Sa pinakabagong episode ng BBM Podcast o podcast na naman, di ba? Tinanong si Marcos kung sinong personalidad ang nais niyang makapanayam kung mabibigyan ng pagkakataon. Agad niyang sinagot, I might creep people out, but I have long conversation with my father still. Okay, sino hindi matatakot dyan? Grabe naman yung imagination ni BBM. Sabi ng iba, ay naku, sa bangag, ganun talaga. Wild imagination, kung ano-ano lang kayang iniisip. Kasi hindi na ano ang kang utak ba? Hindi na nasa, ano dito, hindi na talaga niya alam kung ano ang gagawin. Baka medyo katakutan ako ng iba, pero hanggang ngayon, madalas ko pa rin kausap ang aking ama. Ayon kay Marcos Jr., na tuwing nahaharap siya sa maraming desisyon bilang Pangulo, ay stress yan. Stress ng BBM. Madalas yung tanongin kanyang isipan ang kanyang ama. Oh, wow, mental telepathy. Iba ha? Ano yan? X-Men? Member ng X-Men? Ako, BBM. I'm sure. Kukontakin ka ni Professor X kasi may power ka ba to talk to dead people? Diba? Dad, sabi pa ni BBM, pagkausapin niya kang tatay, Dad, ano ba ang dapat kong gawin? Ano kaya ang sasabihin niya? Nasa pamalahan ako. Ako ang Pangulo at siya rin ay naging Pangulo. Isang kayamanan na
magandang payo yun. God, what I am supposed to do? What would he say? Because I'm in the government and I'm the president and he was the president. That's a treasure trove of good advice right there. Huh? Ano nangyari? Dagdag pa niya, minsan ay, creepy talaga, naririnig pa rin daw ang tinig ng kanyang ama at mga dating kaalyado nito na tila nagpapaalala sa kanya ng kabigatan ng mundo ng politika. O mahirap at sabi ni Marcos habang tumatawa. Naririnig ni Marcos ang mga boses sa kanyang tatay, boses ng mga namatay na kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos Sr. Ba't Marcos papatay na yan? Naririnig niya ang boses. Iba na yan, Kapipi. Dapat, kakatakot naman ng presidente natin. Di ba? Ano sa palagay, Kapipi? Kaya nga, sobrang stress ni Bongbong Marcos ba? Ito si Chavit Singson. Ito yung payo niya. Mag-resign. Gayahin niya yung mga iba na may delikadesa. Dahil wala na, magulo na ang ating bansa. Pero It is his command responsibility. Siya ang presidente. Ngayon, dalawang bagay lang. Tinolerate niya ito dahil nag-umpisa sa kanya. Umpisa lang natin dito sa kanya. 3 years. May flood control na kalokohan na lahat. Kung hindi niya tinolerate, wala siyang alam. Anong klaseng presidente yan walang alam? Hindi siya marunong. Itong inyong ipinahayag o ibinulgar ngayon na yung Ilocos Norte ang pangatlo sa sinasabi po ninyo. Kunti lang diferensya sa Bulacan. Yes, opo. Sabi mo sa presentasyon nyo nga, nasa 2.7 billion pesos ang nakuha nga ng Ilocos Norte mula sa mga diskaya. At nais po ninyong paimbestigahan po ito dapat. Kasi nga, sabi mo, nakatutok lamang sa Bulacan at yung isa sa Occidental Mindoro. Sino ang nais mong mag-imbestiga nito? Dahil siyempre may binuo po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ICI, Infrastructure Commission for Infrastructure, Independent Commission for Infrastructure, na mag-iimbestiga na dito sa mga maanumalyang flood control projects. Sa tingin mo po ba ninyo, anong magiging implikasyon kung itong ICI o ang ICI ba ay mag-iimbestiga dito sa Ilocos Norte? Yun nga ang prediction ko nung araw pa pag-umpisa. Walang mangyayari dyan sa Senate kako. ICI, magagaling lahat yung kinuha, mga honest. Pero bakit di sila pumunta sa Ilocos Norte? Gusto nila hanggang kay Saldico lang. Wala. May demanda na ba? Wala pa. Puro dyaryo lang. Si President Bongbong Marcos na-demanda na nung araw pa. Wala nangyayari. Kaya kako nga, magagandang batas natin, ang implementasyon, walang mangyayari yan. Ang nakukulong lang yung mga mahihirap. It's about time for a real change. Magbaguhin natin ang gobyerno. Kaya yung ginawa ni President Cory noon, na revolutionary government supported by the military, tapos mag-usap-usap lahat. Ngayon, nag-resign na si Mayor Magalong dahil balita ko, iba yata. hindi na sila napupunta sa Ilocos Norte. So, wala na mangyayari dyan kung hindi nila imbestigahan muna ang Ilocos Norte. Opo. Yung sino naglabas niyan? President. Tingnan muna natin yung probinsya niya. Kung malinis, yes, all the right. Paimbestigahan niyang mga iba. Bakit nililis nila? Sino ngayon ang binubugbog nila? Ako binubugbog nila para lang magkaroon ng ibang issue, para lang may divert ang issue sa flood control. Ngayon, hihinto na nila. Hindi pwede ho. Opo. Manong Chavit, sabi nga ng Malacanang ni Jose Claire Castro, kung meron man daw, kung hindi daw malinis ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi na dapat niya sana tinatag itong ICI. Ayaw pa niya sanang imbestigahan itong mga manilang flood control projects. Ano naman masasabi po ninyo doon? Hindi dapat imbestigahan? Opo. Kung ang Pangulo, kung alam lang daw niya na hindi siya malinis, baga may dawit siya sa mga maanumalya, ay hindi na daw siya magtatag, hindi na sana niya itinatag itong ICI, kumbaga, para mag-imbestiga. Ano po masasabi po niyo doon? Pampaganda lang ng mukha nila yan, pero walang mangyayari.
O bakit nag-resign na si Mayor Bagalong? Dahil walang nangyayari, wala silang power. Pampaganda lang sa mukha nila yan. Opo. Hindi sila walang power yun. Mag-iimbestiga lang. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Mang Chavez, ano ba talaga ang pinakasolusyon para matapos itong korupsyon sa ating bansa? Yung kako, in other countries, ang mga may problema nagre-resign, nahihiya kagad. Yung ibang countries nagpapakamatay. Hindi ko naman sinasabing magpakamatay si Bongbong Marcos. Mag-resign. Gayahin niya yung mga iba na may delikadesa. Dahil wala na, magulo na ang ating bansa. Pero pag It is his command responsibility. Siya ang presidente. Ngayon, dalawang bagay lang. Tinolerate niya ito dahil nag-umpisa sa kanya. Umpisa lang natin dito sa kanya. 3 years. May flood control na kalokohan na lahat. Kung hindi niya tinolerate, wala siyang alam. Anong klaseng presidente yan walang alam? Hindi siya marunong. So, kailangan mag-resign. Pero sa tingin po ninyo, dapat bang baguhin yung may babaguhin sa sistema o yung sa ating konstitusyon dahil hindi ba ang problema dito nasa sistema ng ating bansa? Yes, kaya nga mag-resign. The president should resign. Tapos revolutionary government. Pero involve natin mga justices ng Supreme Court. Pipili sila ron ng mag-acting president muna para maayos lahat, pag-usapan lahat, involve yung kabataan, involve nyo yung younger generation. Dahil ito, ginagawa natin lahat ito. Kung matakot tayo lahat, wala na mangyayari sa kinabukasan ng mga kabataan. Opo. Tulad na lamang po dito sa inyong ipinakita ngayon, Governor Manong Chavez, sa tingin mo may problema sa ating bidding process? Dahil nga, di ba, kapag nagbibid ka, maraming supplier ang mag-aalok sa iyo, magpo-propose ng iba-ibang mga presyo o rate po nila sa paggagawa ng kinakailangan nga, magsusupply sila. Sa tingin mo, may problema tayo dyan at dapat itong baguhin para hindi po maulit, lalo na dito sa mga maanomalyang flood control projects ng ating bansa? Dapat ayusin po ang bidding, dapat transparent. Ang nangyayari ngayon, project ko yan sa inyo yan. Project na yan to, sa amin to. Ayusan na walang bidding, ayusan. Yun ang nangyayari. Ang bidding is supposed to be yung pinakamaliit, pinakamura. Wala ayusan. So, hindi lang yung dapat kitahin ng kontratista, kundi may patong pa. Pero, bakit nila hindi papayag? Dahil merong cut din yung nag-approve. Ito, ang laki-laki. Ito na pinakamalaki sa lahat. Kaya dapat huwag tayong pumayag na ihinto ang investigasyon walang delay sa Senate. Marami naman tayong matitino na senators. Huwag sana i-delay ito. At tapusin ito. Ulitin ko po, command responsibility lahat ni President Bongbong Marcos. Hindi niya sabihin na, naayos na ang 2026. Tuloy na. Hindi pwede tuloy na walang makulong. They should resign. Palitan nila, bakit nila pinalitan si Speaker? Walang mangyayari yan. Mabay nga yung pinalitan, pampaganda lang ang mukha. Pero, sila pa rin nasusunod. 10 beses na silang palitan, gano'n din. Kailangan may mangyari. Kung palitan nila, bakit pinalitan? May kasalanan? I-demanda nyo kung may kasalanan. Kung wala, wala na hustisya sa ating bansa. Nako, ito ang komento ng ating mga netizen. These hallucinations are brought to you by, ay kayo na ang bahala. A lot of baloney. According to an article I've read when I was still in high school, too much coke daw will result in hallucination and brain uneasiness. Until now, I seem to believe or not. Parehas na Spider-Man, Harry talks to his villain father in the mirror, asking him to avenge of his death. Nako, parihab na yan. Kayo talaga, huwag kayong ganyan sa ating presidente. It means he's still clinging to the popularity
and past shadow of his dad. Oh, hala ka, uy. Why doktor diha sa Malacanang? Nako. Hallucination. One of the effects of, alam nyo na, nako. Hala, baka kukunin ka na, sir. Yun kasi ang mga ramdam ng mga istorya ng mga matatanda. He's not in good condition. Mas okay pa condition ni Kiko Barzaga kumpara sa kanya. When you talk or ask a ghost of course, ghost projects will do so. Kalirki ang mga tao. Pero dito ako natawa sa komento ni Kiko Barzaga hinggil dito. Nako, ano bang komento ni Kiko Barzaga? Sabi ni Kiko Barzaga dito, ito ang problema namin sa iyo, BBM. Mas pinakikinggan mo ang multo kaysa taong bayan. Grabe, tumpak na tumpak talaga ang komento ni Kiko, no? Ay, nako. Ay, ganun talaga, kabibig. Kailangan talagang sampalin sometimes si BBM. Hindi tayo madadala sa mga padrama-drama, pa-horror-horror effect. Ang kailangan ng taong bayan sagot, hindi pa effect, pa-awa, pa-iyak-iyak, pa-horror story, tapos gamitin ang yumaong ama para maawa. Hindi na yan uso. We need visible solutions and, concrete solutions to the big problem of the Filipinos. Baka ikaw yung problema. Halak! Bye everyone. See you next time.